sa double D. Jeng jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa double D. Double A sa double D. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa double D. Jeng jeng muna at balita. Tunay na pambayan, walang personalan. Oy, good morning! Uy, kami pa rin, ha? Oo. Radyo na TV pa? Kakalagpas lang ng smiling face 10-10. Oo nga. Alas 10. At narito muna yung ating mga Super Radio reporters. Metro Manila Hotline! Are you sure? Are you sure? Are you ready? Sure. Are you sure? Alam mo, ikaw pag nag-i-English ka, Of course. kinakabahan ako There are Australian friends here. Where are the Australian friends? There! Alam mo, di ba, sabi ko nga sa'yo, sabi ko, kanina nga lang busy tayong lahat eh. Pero nga sa Australia, mga alas 5:30, uwian na yung mga Uwian tao. Punta kami sa mall, nagsasara na. Bakit naman? Yun talagang ano nila, yun ang ganun. working hours nila. Dito hindi. 11 sale. Diba? Kaya sabi ko ganun, wow. Sabi ko, is that so? Ibang Pilipinas. Kasi kinakausap ko yung mga dispatchadora. Yeah, you know, and then the sunlight, we still have the sun until 8 in the evening. Anong oras ang hanggang bukas? alas 8 ng gabi, alas 9:30, alas 9. Pero alas 5:30, uwi na. May Sarado pahinga. na yung mga May mall, pahinga. mga tindahan. Sabi niya, so we have the sun until 8 in the 8 evening. We can still go to the beach. Kasi in half an coastal hour, nga pala yun, ano? mag-ferry ka lang sa kanila. Ang dami Dami ng na, beach, dami di ba? na. Bondi Beach, Manly Beach. dami, and lahat. Iba quality of life nitong Australiano na to. And the kangaroo. What do you say about the kangaroo? The kangaroos! Kangaroo, Amazing, ha? And we Filipino, Well, we live simple what? life. Manila Well, Bay, 8 o'clock in the evening, you know, we're still in the traffic. 11 p.m. 11 p.m., we're still in the traffic. We're still in Manila Bay. Ay, Beware, nako. beware. Beware of floating objects. Unidentified floating objects. And you always singing, wag kang lulutang. Hepe ng National Capital Region Police Office, NCRPO, nanawagan sa mga pulis na wag iwan ang pwesto sa panahon ng ASEAN Summit. Ano, bawal mag-selfie? Di ba nung araw, bawal mag-selfie? Bawal makipag-selfie Sa Miss dun sa Universe. mga Miss Universe candidates. Eto, mga delegado. Ayan. Carlo Mateo, umikot ka ba? May traffic na dun sa mga lugar na apektado ng ASEAN Summit? Yung naikot ko pa lamang Igan at Ali, itong area nag-rojas sa Boulevard, dahil ito yung malaking sakop dito sa lungsod ng Maynila. Na siyang taraanan ng mga delegado at ng mga head of states. At all systems ko na nga, ang NCRPO, kaugnay naglatag ng seguridad ngayong pagsisimula ng ASEAN Summit, ipresenta rin ngayong umaga ni MPD Director, Police Chief Superintendent Joel Coronel, kay NCRPO Director Oscar Albayante, ang mahigit sa 100 na mga MPD detainee na naharap na sa iba't ibang kaso na kanilang nasa kote sa mga kasunod na anti-criminality campaign matapos na suyurin itong iba't ibang mga lugar dito sa Maynila sa kanilang one-time, big-time operation. Kambay pa rin ng pariniguro ngayong ASEAN Summit. Pinurang pa ni Director Albayalde na ang serye ng mga one-time, big-time operation sa iba't ibang distrito ng pulisya. Katulad ng isinabuan ng MPD ay kaugnay sa ginawa ring mga operation na dalugad sa mga pitan o sa Metro Manila District Jail. Nakamotosiklo pa nang dumating itong si Director Albayalde sa MPD headquarters kung saan tinipon ang ilan pang mga operatiba ng MPD na ipakakalat nga sa mga estatipong lugar. Habang nasa multipurpose hall naman ang may 100 mga MPD detainee habang matama silang binabantayan ng SWAT team. Pinaalalahanan ng NCRPO chief na 24 oras na walang alisan sa kanilang pwesto itong kanyang mga tauhan dahil kanya itong pananabutin. Sabi nga ni Chief PNP, Director General Ronald Pato de la Rosa, kakalbuhin yung mga mag-iiwan ng kanilang pwesto. At kinakailangan kanya... Itulad sa kanya, ha?
Malinis. No, sinasabi niya, zero, malinis siya. Malinis. At ayon pa sa direktor ng Meron ba ano? LTO, Yung mga street children, saan namang resort din na lang ngayon? hindi ko pa sila napansin. Pero pa kanina. Nilinis lang yung ano, nilinis di ba? ba? Yung Manila Bay area. Baka naman may workshop na naman. Hindi, kanina nang Seminar. dadaan ako, mataas na araw. Palace Meron Royal ba yun marami or pa something? mga tao sa Manila Bay. Dito sa Baywalk ka. Baywalk? Itong areang ito, dito kasi sila natutulog Ali. Itong areang ito, kaba ng Baywalk, itong area malapit sa US Embassy, Oo. hanggang dun sa Manila Yacht Club. Ano yung sa may seawall? Sa may Siyon. Doon talaga, doon sila nagsisipagtulugan. Oo, Meron yung iba dun sa mga siwang nun, yung iba naman dun mismo sa breakwater. Kaya sila natutulog doon para hindi, doon sila. para hindi maunahan sa pag-swimming sa Manila Bay. Naku po. Kahit bawal, ha? Kahapon may nakita pa ako. Meron pa rin? Minor de edad. Kawawa. But, Alam mo, may ano kay doon, ha? swimming. May bigla ang current doon, ha? Delikado sila. Delikado? Yung malapit sa breakwater. Delikado doon. Oo. Pero ngayon, napakaganda naman ng Manila Bay. Planchado. Talagang ano. Pero, ito nga, ay pinabantayan ito ng mga hinahabaan pulis sa ngayon. buong mundo yan. Ayon nga kay Director Albayalde, kinakailangan naka-alerto, lalo't nakatutok sa ating bansa. Hindi labang ang mga bansang miyembro ng ASEAN, kundi nakatutok ang mata ng buong mundo sa Pilipinas bilang host ng ASEAN Summit. Ang inyong kapuso, Kyle Mateo ng GMA sa Radyo DCWD, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Isunod na po Metro natin. Manila Hotdog! Ito natin si Manny Vargas, detoxification ng mga drug user na gagastusan ng PhilHealth. Na nais magbago. So covered siya ng PhilHealth. No? Pag mo, i-detox mo. Manny Vargas, maganda yan Ay, tama kayo dyan. Covered siya, one-time availment na tinatawag o isang talaga? beses lang ito magagamit. Magpa-rehab? Yung buong rehab o detox lang? Yung detox lang. Kasi sa programa ng ng kung gusto mo na tumigil sa paggamit ng masamang ox, una yung detoxification 'di ba? Pero mahaba-haba pa yung rehab. No. So detoxification lang, Manny Vargas, ang covered. So ngayon, dalawa ng pagpipilian ng mga drug user na Ano? nais magbago. Ano? Detoxification o cremation. Ganun ba? Okay. Hindi, di ba? Yung mga napatay. Detoxification, aalisin yung Nag-oplantok mga ngayon. aalisin yun, detoxification, yung toxin, 'di ba? Siguro yung yung mga substances that are addictive, Pero aalisin na sa depende yan. katawan mo, 'di ba? Depende sa substance. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, di ba, Manny, yung shabu, wala na eh. Oh. Wala nang pag-asang detox eh, di ba? Ha? Meron pa silang mga pag-aaral. I-detox natin linya mo. Oo. Kaya yan. Ayan yan, sige. Yan, Konting okay na. kembot. Oo. Ayon nga dito sa PhilHealth, may mga pag-aaral din kasi na lumalabas na kaya pa naman. Kaya Kaya user ang tinatawag. Padala nyo ng report si Pangulong Duterte kasi iba yung nasa isip ng Mindset Pangulo. niya eh. Oo. Paglulong sa shabu. Sabi niya, paglulong sa shabu, wala nang pag-asa. Parang Dahil ang lusaw na utak yung niyan, utak eh, no? ang liit-liit na. Pag addict, yun medyo na. Kahit ano naman kasi pag addict talagang mahihirapang i-detox. Iba ang user sa addict. Iba yung user kasi minimal pa lang yung tama nun sa Hindi katawan. masyadong lulong, ganon. Hindi pa ganon katindi yung tinatawag na withdrawal symptom. Oo. Yan yung Nakita mo na problema. ba yung Manny? Nakita mo yung mga ganyan? Kung gaano ginigiyang-giyang, di ba? May kakilala kasi ako, Ali. Lumaki ako na naging kaibigan ng pamilya. Oh. Nasayang yung buhay dahil sa paggamit ng droga. Marami naman, oo. Oo. At nakita ko yun personally. Pero kasi Yung ito, event ng ang pinarehab. magandang balita dito nagagastusan kasi mahal. Ay, oo. Kasi ang available lang ngayon na merong bukas na detoxification, mga private. Mahal. Mahal. Yung sa government, puno na yun eh. Si 10,000 beds sa Nueva Ecija. Ano nangyari doon? Ilan daan Di ba lang ang pwede? naka-check-in doon, di ba? Ilan lang Marami pa yung Marami pang bakante. Super dami. Super dami. Marami pa bakante at tayo nga dito sa PhilHealth aabot sa 10,000 piso yung popondohan nila para nga dito sa mga nais magbagong buhay na mga gumamit ng ipinagbabala at sumuko sa ilalim ng kampanya ng pamalaan sa bahagi ng Plan Double Barrel na ang gobyerno. Ayon sa... Yes. Gulo ng linya eh. Hindi kita maintindihan. Sayang report mo.
Ayusin muna natin yung linya ng O, komunikasyon. teka muna. Mamaya. Okay. Samantalin na muna. Pasalamatan din yung ating mga dito. Tagapagtaguyod! Sponsors. Sponsors, thank you ha! Salamat sa suporta! Tunay na pambayan, walang personalan. Oras sa double A sa double B. Oy, free TV tayo ha. Channel 11. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng cable. Ng, Hindi nyo na ng, kailangan subscribe mag-subscribe. sa mga cable pro 5 nag-text sa'yo? Kanina, basahin ko isa-isa. Na naniniwala kami. Oh, yung isa Wala tayo sa cable. Eto, Yan matatawa ka doon sa isa eh. Sabi dito, nakalagay sa TV niya, please insert smart card. Hinahanap yun mo, yung prompt? wala namang smart card. Oh. Okay. Calling! 10, Calling! 20, fair. Fair! 10, 20. Yeah. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa double B. Jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga. Ano naman daw, ang linis ng ating screen, unlike sa iba, hindi ba talaga? Unlike sa iba, clear and bright. Ayan. Ang atin. Thank you. Pero yung nga, Lu, ikaw, cable ka. Yung mas marami sa ating mga kababayan, wala namang pambayad monthly ng cable. Inuulit namin, wag na kayong makontento sa pakikinig lang. Mapapanood nyo na po ang mga boses sa likod ng mikropono. Live kami ngayon sa Free TV, GMA News TV, Channel 11 yan. Pag wala pang isa Channel 11, ako, ewan ko kung anong channel na yan. Channel 24 pag kayo may mga cable channels, ha? Diba, mas masarap yung nakikita nyo kami? Sabi nga, hindi ko makakalimutan, tuwan-tuwa kami sa harutan nyo. Harutan, no? Nung araw, ang harutan, di ba, parang bawal sa mga matatanda yun, no? Ikaw ang harot-harot mo Ang talaga. harot-harot mo, no? Dito yung parang playful, no? Yung harutan, yung parang... Ayan. Talagang gano'n. Natural lang po kami rito. O ano ang Okay na ba si Manny ba? Na-detox na ba siya? Si Manny. Na-detox na ba yung linya ni Manny? Okay na raw. Manny, mahalaga kasi yan Kaya pinaulit namin. Okay na yung linya mo? Na-detox na. Naku, parang... Napagkasalan pa. Yung, hindi Hindi pa pa rin rin Maralgal ka pa rin Ano to? Kulang ka sa kembot. Ay, ito, umibot na ako. Nabamasyal na ako dito sa Campo Province. Alam mo Teka kaya muna. alam mo kaya So- ganyan ang ano mo? Maraming pusa diyan. At sa Campo Province. Parang Ay, bitin naman yon. Pag Ano kunwari, yun? pag meron kang mahal sa buhay na o kaya yung user mismo gusto nang tumigil, No. papadetox siya. Yun yung unang Ay teka, step, Manny. diba? Manny, teka lang ha. Ali, teka lang ha. At merong pumasok na. Super Radio, Oy. DZWB, Last Report. Alam niyo ba habang tayo nakakaranas ng init factor, ng mga tag-init dito, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang pang-apat na bagyo. Ang pangalan po nito, Dante. Saan ka nakakita niyan? Benison Estareja. kasagsagan forecaster ng po ng summer, Pag-asa. di ba? Oo. Tapos bagyo. Benison, ito'y hindi kataka-taka pero parang unusual, no? Tama? Yes po. Good morning po pala muna sa inyo. Good morning po, Magandang umaga. Igan at Ali, Yes po. Benison. Ay, good morning po, Sir So si Igan. Dante, nasan ngayon? Anong track niyan? Sa ngayon po, si Bagyong Dante ay nasa 1,250 kilometers po silangan ng Bicol Region. At inaasahan pa rin po natin na hindi ito tatama sa lupa. No? Sa mga susunod po na araw, hanggang sa Friday, asahan po natin na ito ay dito lamang sa may Pacific Ocean mananatili at hindi po makaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon po, ang lakas nito ay 55 kilometers per hour and ang gustiness ay 65 kilometers per hour. Hindi rin po natin ito inaasahan na magiging typhoon or lalakas pa. Okay. At least hindi magla-landfall. At hindi rin po maglalandfall. So parang ano lang siya, dagdag lang sa statistics. Pero may epekto ba sa magiging lagay ng panahon natin sa mga susunod na araw yan, Benison? For the next 3 days po, asahan pa rin natin generally fair po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Wala pong direktang epekto ng aasahan. Walang hangin, wala pong gale. Wala rin mga gale warning po tayong itataas. Yung thunderstorm na naranasan ng ilang araw na rin, ano? Sa gitna ng tag-init. Ano, yun nakikita niyo o hindi rin?
Yung mga isolated thunderstorms po, na Ah. possible pa rin naman po yun sa hapon. or Malakas gabi. din no? Sa hapon, no? Opo, moderate to heavy po yan. Okay, sige. Salamat, Benison, sa impormasyon. Salamat din po. Superadyo DZWB Flash Report. Ay, salamat po, Panginoon. Lakas talaga natin sa itaas. Lord, thank you, ah. O yan, pang-apat na po yan. Pangalawa, actually, nung dineklara yung tag-init, na si Dante, pero hindi magla-landfall at wala namang epekto sa atin. Ganda. Oy, Dante, may kilala bang Dante dyan? Grabe, Salamat. climate change, ano? Ay, nako naman. Diba? Tag-init. Summer, pumapalo ng 40, 41 yung heat index, diba? Oo. Tapos, ang balita, bagyo. May bagyo. Diba? Pumasok na, ah. Oh. Pumasok na. Grabe. Alam mo, sabi I am ko ganun, ready. Oh. pilit kong inaalala eh. Ano ba, di ba yung kanya-kanya na ng sohistyon na nung yung kainitan nung usapin tungkol sa ng climate tinatayong change. Torre de Manila. Torre de Manila, oh. Meron ng panukala, di ba? Lagyan ng parang artistic na Oo. background. Yan, para Na ano, na... effectively, kasi Oh. Torre de Manila, malayo eh, nasa may Taft ba? Anong kalit Oh, tama. tinatayo yan? Tafa Avenue, Tafa Tafa Avenue, ang oh. Torre de Manila. May nagmungkay rin. Hindi naman malapit, di ba? Oo. Hindi kamukha dun sa Hindi, binabanggit kung mo na magaling ka- Bonifacio. kung magal- Nakapaligid talaga Ay, yung talagang Hotel Sogo, rotonda di ba? yun eh. Tsaka yung mga Hindi, kung departments. magaling kang kumuhaling, may iwasan mo yung photo bomber. kahit na Oo. alam mo, iba pa rin yung malinis talaga yung visual corridor ng National Monument. Lalo na national hero natin siya. Diba? So, well, ano naman, ayan na nga, ang Korte Suprema, sinabi na, hindi, May walang batas nagpanukala na pa. babawal dyan. Oh. Lack of jurisdiction, sinabi nila. Tapos nga, ang Knights of Rizal, wala silang legal sila personality apektado. na magdemanda. Pero ito, may isang Ano ba yan ang ano may isang nila? They have no nagpanukala. standing to sue. May isang nagpanukala. Ito, walang gastos daw, iikot mo yung monument. Bagat Singh! Iikot mo yung Rizal Bagat Monument. Singh ang nag-ano nun. Parang background mo, ang ganda. Iikot si Rizal. Quirino Grandstand, Bihitin. Manila Bay. Bakit nga ba hindi? Bakit Ha? hindi? Hindi kasi parang nakaharap siya sa silangan. Oh, Ano ba yan? ngayon, pag hinarap mo naman yun, di nakaharap naman kay Rizal, yung Torre, di ganito man reaction ni Rizal. Parang may symbolic something yon. Kasi Ay, diba nung, ayan na. nung fuego, nung ano siya, nung Hindi siya ready, hindi siya, set, fire, talagang pinilit daw yung niya, katawan niya oo. dahil gusto niya, nakaharap daw siya sa silangan. At makita niya Pagbagsak niya. ang araw. Oh, si Atty. Duterte, tagapagsalita ng Korte Suprema, nasa linya po natin. Atty. Igan at Ali po. Good morning. Igan, Ali, good morning. Good morning. Ano yung desisyon ng Supreme Court ano yung pinaka mahalagang bahagi no na alam niyo naging kontrobersyal yan di ba? Photo bomber yan, pambansang photo bomber. So nagpalabas din kayo ng TRO pero ngayon na-lift na po yan. So ano na po ang nakikita nating susunod dito? Pag may nagtayo ba sa tabi ng Torre de Manila, wala namang batas pala. Ganun ba 'yon? Igan ganito, no? Okay, Yung sige. actual decision hindi pa po lumalabas. Okay. Tinatapos pa po nila, nagpirmahan, Opo, everything, hindi pa promulgated. So, Opo. hindi ko po pwedeng sabihin kung ano yung nilalaman dahil hindi ko pa po nababasa myself. Okay. Ang ibigay ko po kahapon during my press briefing were the summary, was a short summary na inauthorize ako sabihin. So, yun nga yung tatlong puntong binanggit ko. No jurisdiction over the case, lack of interest, no law prohibiting the construction, tapos listed yung TRO. Yung apat na puntong yun ang inauthorize akong banggitin kasi nga po, nagbotohan sila kahapon, 9-6 yung decision, at magkaroon pa po ng content changer, editing, bago ilabas yung I-release final na sa public. decision Okay. together with the defense. Ang sabi po ng- pagpamanin po ninyo. Ang sabi ng DCMI, they will immediately resume construction. So, wala nang, in the procedure, wala na bang mga motion for reconsideration yan? Ano yan? Well, lifted ho kasi ali So, they yung can actually TRO. go ahead and resume construction. Well, but the usual process ko kasi is that, siyempre, antayin nilang natanggap nila yung decision. Yung announcement ko kasi is not notice, no? Hindi naman po formal notice yun. That's really intended for news, no? So, yung councils nila ng parties, alam naman po nila yung decision, magiging formal yan, pag natanggap nila. No? So, right now, no one has seen the decision kasi nga, ilalabas pa lang po.
Yun pong in-announce ko po kahapon, that's not formal notice. Summary That's lang. that's really news. So yun, alam naman ng lawyers ng parties dapat ko anong dapat nilang gawin. So siguro I leave it at that, no, dahil po wala pa po yung formal text of the decision itself. Pati mga explanation ng mga maestrado. Pati explanation, yes. So, Ang ponente yata si Antonio Carpio po, no? Na yes, majority the decision. ponente will be Senator Cynthia Carpio. Interesting yung actually yung dissenting opinion. If doon interesado ang marami. Kasi this would be yung the other side of the coin, hindi po ba? Yes, oo. Yun din po siguro kasi I'm sure inaabangan din ng mga tao kung ano po yung kadahilanan ng majority opinion voted upon by 9 and the dissenting opinion voted upon by 6. Pero yun nga ho, masundan ko yung kay Ali. Formalidad na lang yung paglabas ng mga explanation nila. So sa ngayon, kunyari ako nakabili ng unit doon. So tuloy na ako, tuloy-tuloy na. Hindi nga siya formalidad, Igan, kasi nga po, doon po nag-umpisa lahat ng possible legal remedies of the parties. Kasi doon po mag-umpisa kung hanggang sa hindi nababasa yung decision, hindi po makakapag-pasya yung losing party kung gusto pa niya mag-MR, for example. No? So, hindi ho siya formalidad eh. It's really important to read the decision at ayun talaga na dumating sa kanila yung decision. Mga kailan nga yesterday, during my press briefing, sinabi ko talaga sa media na this is not notice. Okay? This is really just news. Kung meron pong mga partido pa na kunwari hindi katanggap-tanggap itong desisyon ng Korte Suprema, no, na meron pa ring mga grupo who would really pursue na dapat malinis itong visual corridor ng lalo pa Rizal Monument. Ano ba, maaari pa bang may ibang grupo pa? Hindi mapipigilan kung meron pang grupo na nais magharap ng iba pang reklamo, no? Well, again, no, mahalagang makita kung ano yung dahilan na binigay ng Korte dito sa decision na to. Because that will guide any other interested party, as you say, Ali, na baka meron pang gustong magsubok on, maybe different reasons. Mahalagang mabasa kung ano yung sasabihin ng majority dito sa decision na to. Kasi it will guide people in terms of how to, approach this particular decision. Attorney, makikailan yun, makakumpleto? Anong timeline natin? Hopefully, before we leave Baguio, kasi last ano na po namin. Oo nga pa-recess na eh. So, and then we have a holiday in Manila, not here in Baguio. Nagtatrabaho pa rin kami sa Baguio. Pero hopefully within the next few days, lalabas na po yan. The moment it comes, kasi ano po yan editing, tapos signing, tapos nga po, dahil nga po sa botohan, initially, I think the member in charge was a different justice. Dahil po nasa dissenting view na po siya, mag-konting revision ng dating yung draft, magiging dissent po yun, tapos magiging majority po yung dating separate opinion. Parang gano'n po yung nangyayari ngayon. It would be interesting to read nga itong majority decision in saying na wala namang batas na nagbabawal dito, no? Sa ginawa ng DMCA. But then, parang hindi binigyan ng bigat yung mga binanggit na mga Republic Act 4846, yung Cultural Properties Preservation and Protection Act, yung National Commission on Culture and Art, yung act law creating that, at saka yung National Cultural Heritage Act of 2009. May mga binanggit kasi na mga batas, ang Knights of Rizal. Mukhang interesante akong basahin yung desisyon na bakit hindi binigyan naman ng bigat itong mga batas na binanggit ng Knights of Rizal. Kaya nga Ali, sabi ko kanina na sa ngayon, hindi talaga ako pwede mag-comment. Ako mismo, hindi ko pa po nababasa. Pero maganda magitin na natin yung mga di ba, yung abangan nila yung ganyan, di ba? Yung paglabas ng desisyon, abangan nila, ano yung naging rasyonale na parang hindi binigyan ng bigat yung mga batas na cited by Knights of Rizal. Siguro malalabas yung desisyon nila bago magawa yung bagong gusali nila dyan sa... Uy, maganda yung disenyo, ha? Maganda yung disenyo, ha? Maimbitahan ba kami sa opening nun? Kasi nung bagong gusali ng Supreme Court sa BGC. Saan? Sa BGC, earthquake proof tsaka renewable energy, solar, no? Concept
Concept po pa yun. lang. Yung Pero nanalo, that is a concept, ang nanalo but na, hindi Manyosa po eh. implemented. Manyosa Group eh. Di ba? Yeah, it is a group led by the Architect Miguel Manyosa. Architect, yes. Correct. Ganda. Maganda Nakita ko yung Manyosa. itsura eh. Ang ganda National artist. Hindi pala natuloy yung pagbigay ng ano niya. Hindi, Hindi basta- pa natuloy po. Supposed to hindi na- bibigyan hindi siya na- yung nasa Oo. listahan. Oo. Tapos naudlot, di ba, attorney? Hindi po natuloy. 2013 Actually, po, nahirapan apa. nga raw kasi yung lupa pala sa tagig nila ng Supreme Court, Tatsulok Ang Triangle. Sa Pungsoy. Gagawa ng talagang magandang disenyo yun. Ganon. Alam mo, Blueprint pala. dapat nga, attorney, halos lahat ng government lumipat na labas ng Metro Manila eh. No? Ng Maynila. Ng Maynila. Sige, Oo, sige, lalo attorney. na. Well, magandang ano po yun, magandang plano po yun, pero hopefully... 2019 daw eh. Well, yun po yung Tama ba? target, pero siyempre, okay. we have to comply with all government policies on bidding, procurement. Oh, So, yun sabagay. po yung ginagawa namin sa ngayon, no? Oo. Yung conceptual design, at least natapos na po yun, nanalo na po yung concept. Ang next na gagawin po namin, procure na po namin yung detailed design, detailed engineering, lahat po yun. Procurement At, yun, lahat yun, bidding po yun, lahat. Oh, pero wala ka ng problema dahil 3.28 billion pesos na ang inilaan pala dyan ng gobyerno. Well, may GAA provision po May kami for GAA that, na, which is no? which is good, so that at least natutuloy na po siya. Kala ko tatabi kayo sa Torre de Manila eh, para The fourth, level up. Okay, Attorney Te, maraming salamat. Abangan namin yung mga desisyon na yan, ha? Ng Iga, ating maraming maestrado. salamat. Okay, thank you Thank po. you po. Thank you very Tagapagsalita. much, Attorney Theodore Te. Ayan, ang spokesman ng Supreme Court. Wala pa pala, news lang pala yung na-lift yung TRO. Gusto ko yung yung dissenting. Lagi ako doon sa Oo. dissenting. Si Hardaleza. Ilan ba sila? Ilan ba sila? 9-6 yun eh. Anim sila. Anim, yung Oo. hindi pabor. Sina Associate Justices Samuel Martires, Jose Mendoza, Teresita Leonardo de Castro, Diosdado Peralta, Francis Hardaleza na siyang susulat ng dissenting opinion, at Alfredo Benjamin Caguiwa. Ayan. Uy, bagong mga appointee, Hardaleza, Caguiwa. Okay, oras po natin, 10:42 na. Double sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga. Oras natin, 10:46 na. Busan Universal Rail Maintenance Provider ng MRT. Nagpatawag po ng pulong balitaan ngayong umaga. May kinagulat ng DOTR yan, Alan Gatos di ba? Talagang ikinagulat O anong, bibitaw na sila? Hindi pa. Ipinapaliwanag Hindi pa. naman So, yung kanilang napan dahil sa pinapalitan, kinapalitan yung kanila lahat yung gagawa. Para nang sa Teka, layo ka sa speaker. lalayo na ako. Layo kang konti. Nasa pamo ka ng, sino ba yan? Si Atty. Charles Mercado to. Okay. Kasalukuyang nagtatanong. Ano na yung mga mahalaga nilang na hindi nagtuturo na naman sila. Hindi, ang pinapaliwanag lang nila sa mga oras na to, Igan, ay lahat ng kanilang nakapaloob, yung lahat na nakapaloob sa kanilang kontrata ay kanilang ginagawa sa kanilang makakaya. Sa katunayan, yung kanilang ginagawa ay pagminsan ay sa nalalaw o labas niya doon sa nakapaloob sa kontrata. At ang nagsasalita nga kanina si Atty. Teka, Alan. Teka, ayusin natin. Teka, sorry, Alan Nasa Busan Universal Rail Maintenance Provider MRT press conference po siya. Kasi dito sa mga nagdang araw-araw ho yung aberya dyan sa MRT. Oo. At itong Busan, 2018 pa ho matatapos ang kontrata nito Alam mo ba, itong Busan kasama sa ilang mga kumpanyang, pinasok po ni Secretary Abaya yan. May mga Filipino partners yan, consortium yan Diba? Pinasok ni Secretary Abaya. Ang matindi kay Secretary Art Togade, binigyan na niya ng ilang araw ang Busan 7 para magbigay ng paliwanag kung bakit hindi ite-terminate ang kontrata nyo. O sa kontrata, di ba pag may nilabag ka mga provision, dapat Hindi ka makapag-deliver. Alan, go ahead.
Ito nga, pinapanggit ng Busan University na lahat nakapaloob sa ating investigasyon ay lang nagawa at na-deliver nila yung kailangan na dapat nito pa rin. Pinapanggit ng Busan din na yung kasalukuyang kontrakto talagang extra effort at yung kanilang ginagawa para sa kanilatan at maging reliable yung servisyo ng gobyerno sa pagpapatakbo sa MRT. Sa patuloy na ginagawa ay hindi naman dapat isipin yung mga nangyayari sa bahagi ng MRT. Okay, Alan, teka. Sapaw ka talaga ng Busan eh. Nagiging train to Busan yung pakikuha na lang ng mga halagang detalye at mamaya kung maayos na yung linya, babalikan ka namin. Alam niyo po, ang Busan Transportation Corporation, kasama ng Edison Development and Construction, Tramat Mercantile, TMCI Corporation Inc. at Castan Inc., yan po yung pinasok ng nakarang administrasyon ni Noynoy Aquino sa pamamagitan ni Secretary Abaya. 3 taon po yan, kontrata, na umasang masosolusyonan itong problema ng MRT3. Ako yung matagal sinasabi na ito ginawang issue ng kampanya para hindi madiskaril. Kahit ang taong bayan na nadidiskaril, para hindi madiskaril itong pagtakbo ng administration candidates, no? Senador man yan o Pangulo. Ang pangako po ni Abaya itong mga kumpanyang ito, nung pinasok, 4 na bilyong piso tuloy, 4 na bilyong piso. Ang problema, hindi naman nila kabisado yung sistema eto naman yung panakot nila, simplified bidding. Dahil titigil ang operasyon ng MRT, maapektuhan ng daang-daang libong mga pasahero. Yun ang mga panakot Ang problema, nung sinabi nilang pagpasok ng mga kumpanyang ito'y gaganda ng serbisyo, hindi ho naramdaman ng taong bayan yun. Alam niyo naman, yung nakuha mga bagon, walang makina. Kumuha ng makina, hindi naman wala naman signal system. Yung bago naman, hindi tugma sa riles. Kita nyo ng pinaggagawa sa atin. Teka, 10:51 po oras natin. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Double B, babay na. Babay? Hanggang Babay na. bukas. Bukas ulit tayo. Ay, babalik bukas, Bibi Ren. Igan! Babalik bukas, Bibi Ren. Bibi Ren. Babay muna, pero babalik rin. bukas. Walang iwanan. Bawal tumiwalag. Salamat sa lahat ng ating nakasama ngayong umaga, sa lahat ng nakinig. At Salamat, Claire. Nag-tweet sa amin, naki-FB Live sa amin. Claire de la Fuente, thank you, my love. At tulad ng ating nakaugalian yung ating mga pabaon sa akin, text pabaon, makabuluhan, profound, thought-provoking. Ang aking hinanda para sa inyo. A bird, Igan, a bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not on the branch but on its wings. Always believe in yourself. Sa Tagalog, yung ibon na nasa puno, hindi yan natatakot na yung sanga mababali. Ha? Sapagkat yung kanyang tiwala, wala dun sa sanga. Kundi ang tiwala niya, nasa kanyang sariling pakpak. Lagi kang maniwala sa iyong sarili. Balita, ang kulit. Ito, narinig, nagliligawan. Ang sweet naman. Di ba may mga code alam mo, sign? sa kasagsagan ng mga love story ngayon, Sabi ni Juan. napapanahon yan. Sabi ni Juan, hugot Miss, anong course mo? Sabi ni Maria, nursing. Ikaw? Ako, BFL.
BFL, Bachelor of Falling in Love, Major in You. Ganun ba? Ulitin mo kasi may kokopya niyan. Bachelor of Falling in Love, Major in You. Balak ko nga mag-ship sabi ni Maria. Yung BSBK Major in WKP. Ano naman yun? BSBK Major in WKP. May ganun ba? Meron. Bachelor of Science in Busted Ka, Major in Wala Kang Pag-asa. Ala, kanya-kanyang diskarte lang yan O kanya-kanya ng memorize, ha? Sumbong mo sa Dean. Kung anong kurso. Bukas tayo pa rin! Sumbong sa Dean. Bye! Lagi namin paalala ni Igan. Kahit ano pang pinagdadaanan nyo ngayon, daanan nyo lang. Huwag nyong tambayan. Oo. Always remember, don't ever forget, God is so good! All the time. Good morning, Armin, sa taga-Subic na nanonood at nakikinig. Rapi Mendes and GMA News TV Online. Si Rafi. Si Rapi. Double D, Abangan po, Lala Roque, Susan sa Easy lang. double A, sa double D. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A, sa double D. Jeng jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga.